Anthony Edwards natupad na ang pangako kay LeBron. Coach Malone kinarma nga daw, galit na galit sa pagkatalo ng Denver Nuggets. At ang tapatang Anthony Edwards at Luka Doncic. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan, baka pwede mag-subscribe ka sa aking channel at paki-follow din ng aking Facebook page Tropang Basketball para may chance ka manalo ng Tropang Basketball t-shirt. Simulan na natin mga tropa, let's go! Bago tayo magtungo mga tropa sa ating main topic, pag-usapan muna natin ang pangako ni Anthony Edwards kay LeBron James. Alam naman natin mga tropa na bago magsimula ang series nila sa Denver Nuggets ay nangako na ito si Anthony Edwards kay LeBron James. Natatalunin daw nila ang team ng Denver Nuggets para daw maipaghigante niya daw itong si LeBron James sa team ni Coach Malone. Marami nga ang nagalit na Denver fans kay Anthony Edwards dahil sa mga sinabi niya dito. May mga nagsasabi pa nga na hanggang Game 6 nga lang daw itong team ni Edwards. At ngayong Game 7 nga ay pinatunayan ni Edwards na may isa siyang salita na kaya niya ngang gawin kung anuman ang mga binitawan niyang salita. Dahil tinapos na nga ni Edwards at ng Timberwolves ang Denver Nuggets kanina. At dahil nga din mga tropa sa pagkatalo ng Denver Nuggets ay marami nagsasabi lalo na ang mga fans ng Lakers na nakarma nga daw itong si Coach Malone. Dahil nga sa tuwing ma-interview nga daw ito dati ay laging may pasaring ito sa team ng Los Angeles Lakers at lalo na kay LeBron. Kaya naman nga daw ngayon Game 7 ay kinarma nga daw ito at ito daw ang dahilan kung bakit natalo ang Denver Nuggets. Galit na galit din nga ito kanina sa kanilang post-game interview nang tanungin ito ng isang reporter. Ano masasabi nyo dito mga tropa? Pakikomento naman dyan sa ibaba. Dito muna tayo tropa sa Game 7 ng Denver Nuggets at ang Minnesota Timberwolves. Including ang regular season, both teams ay may record na 64 wins and 29 losses patungo sa game na ito. Nag-ala Jordan na pull-up sa mid-range jumper itong ginawa ni Edwards to start the game. Ganun pa man ay both teams nga ay hirap na gumawa ng puntos. Low scoring nga ang first quarter sa score 24-19. 5-point lead para sa Denver Nuggets. Si Jamal Murray nga ay gusto niya nga talaga na makabawi. 10 shot attempts na kaagad ang ginawa niya with 13 points sa first 12 minutes ng game. Sa second quarter naman ay napako ang Minnesota Timberwolves sa 19 points ng halos 5 minuto at lumaki sa double digits ang lead ng Denver Nuggets. At nahihirapan nga na makagawa ng puntos itong Timberwolves. At tahimik din itong si Anthony Edwards dahil sa mahigpit na depensa ni Christian Braun. Tahimik lang nga si Joker mga tropa, ngunit halimaw na performance ang kanyang ginagawa sa first 2 quarters. Natapos ang first half na hawak ng Denver Nuggets ang 15-point lead sa score na 53-38. 24 points na si Jamal Murray at 13 points, 15 rebounds and 5 assists na din kay Nikola Jokic. Habang si Anthony Edwards ay maalat nga mga tropa na may 4 points and 1 assist pa lamang siya on 1 of 7 shootings sa field. Sa fourth quarter naman mga tropa ay matinding palitan ng puntos ang nangyari. Ngunit mukhang napagod na din si Jokic at Murray at solid impact naman ang nagawa ni Naz Reid mula sa bench. Sa uli ay nakuha nga ng Minnesota Timberwolves ang panalo at nilaglag nila ang defending champions. 23 points, 11 rebounds si Towns, 21 points si McDaniels at 16 points, 8 rebounds, 7 assists si Anthony Edwards. So dahil nga sa panalo nga na ito ng Minnesota Timberwolves ay kasado na ang tapatan nila sa Western Conference Finals ng Dallas Mavericks. Patungo sa series na ito ay heavy favorites sa third seed ang Minnesota Timberwolves as expected dahil tinalo lang naman nila ang defending champions at nasa kanila din ang home court advantage. At ang matchup nga na inaabangan ng madami dito ay si Anthony Edwards at Luka Doncic. Madami nga nagkukumpara kay Ant-Man kay Michael Jordan. Habang kay Luka Doncic naman ay nakikitaan din siya ng iba bilang modernized version ni Larry Bird. Tila ba ang magiging laban nitong dalawa ay ang makabagong version ng Michael Jordan versus Larry Bird. Both players are young and looking to be the next face of the league. Sa series na ito ay possible na magkaalaman nga kung kanino mapupunta ang titulo ng new face of the NBA. Ano masasabi nyo dito mga tropa? Pakikomento naman dyan sa ibaba.